Naging best friend ko ang aking kasama sa boarding house dito sa Manila na si Leo. 20 anyos. Taga Bicol siya kaya minsan lang umuwi sa kanila. At ako naman ay sa kalapit na province ng Maynila ang tirahan. Naging magkabarkada kaming dalawa sa mga lakaran, lalo na at iisa lamang ang school naming dalawa. Ibabahagi ko lamang sa inyo ang naging karanasan ko noon sa kanilang lugar. Sa panahong nagkasama kami sa bahay nila. Ito ang bagay na hindi ko talaga malimutan hanggang sa kasalukuyan kahit na may asawa at anak na ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nico. 5'6" ang taas at moreno. Third year college kami noon at ako ay 19 anyos. Nang napaschedule isang summer ang aking OJT at napatsyempo naman na sa probinsya ni Leo ang venue na nirekomenda ng aming profesor. Nagsuggest si Leo na pwede ako doon sa kanila pansamantala mag-stay dahil malaki naman ang kanilang bahay. Ang mom niya at maid lang naman ang nakatira doon kasama niya. Nakatawag kaagad si Leo sa nanay niya para sabihin ang aking accommodation at pumayag naman kaagad ang ginang. May summer class si Leo noon kaya't hindi na muna siya umuwi sa kanila. Kaya naman mag-isa lang akong pabiyahe patungo sa Bicol. Makalipas ang ilang araw ay bumiyahe na ako papunta ng Bicol region at excited ako sa magiging karanasan ko sa ibang probinsya. Type na type ko ang scenery na binabagtas ng sinasakyan kong bus at halatang fresh ang hangin. Hindi ko tinulugan ang buong trip sa kagustuhan kong makita ang lahat ng aming dinaraanan. Kakaiba rin ang mga local delicacies na noon ko lang natikman, lalo na ang Bicol Express na halos magpaapoy ng aking bibig. Makalipas ang kulang-kulang 12 oras na biyahe, ay nakarating din kami sa probinsya ng Albay at nagpatid ako sa tricycle papunta sa bahay ni Leo. Hindi na rin naman ako nahirapang hanapin ang kanilang bahay dahil kilala naman ng kanilang pamilya doon. Si Manang Carol na maid nila ang sumalubong sa akin dahil nasa trabaho pa ang nanay niya na school supervisor sa bayan nila. Tama ang sabi ng kaibigan ko na malaki ang kanilang bahay na ipinagawa pa noong American time at well-maintained kaya hindi kumupas ang pagka-elegante ng structure. Minana pa pala nila ito sa kanilang kalululuhan. Habang nag-aayos kami ng aking magiging kwarto, ay nalaman ko kay Manang Carol na byuda na ang nanay ni Leo at ang tatlong mga kapatid niya ay nasa abroad lahat. Malawak ang kanilang lupain na minamanage naman ng kanilang tiyuhin. Napansin ko na ang dalawang sasakyan sa kanilang garahe ay halatang matagal nang hindi ginagamit dahil may biniling bago ang mom niya para dito. Si isip ko ay talagang mayaman pala sila. Marami pang kinuwento si Manang Carol habang kami ay nagsasalo sa inihandang merienda niya na talaga namang pinakinggan ko. Dumating ang nanay ni Leo bago mag-alas 5 ng hapon. Siya mismo ang nagmamaneho ng kotse. Sinalubong ko kaagad siya at ako na ang nagbukas ng gate na ikinatuwa naman niya. Paglabas niya sa kotse ay lumapit ito kaagad sa akin at nakipagbeso-beso. Nagpakilala pa rin ako sa kanya at sinabi kong ako ang kaibigan ni Leo sa Maynila. Ngumiti ito sa akin. Elegante ang itsura ni tita na itago na lang natin sa pangalang Lilia. At sa suot nito ay halatang may mataas ng katungkulan sa paaralan. Maganda siya at kahit medyo may kaunting pagka-chubby
ay maganda pa rin ang kurba ng katawan. Maputi ito at makinis, at talagang hindi pinapabayaan ng kutis sa mga mamahaling lotion. Maiksi ang buhok at may matamis na ngiti, at saglit akong napapasulyap sa kanyang muka. Kinahapunan, kakaiba at malinamnam ang pagkain na iniluto ni Manang Carol at talagang nabusog ako. Marami ring kwento si Lilia at parang hindi mauubusan ng istorya dahil inabot kami ng 10:00 ng gabi at saka lang natulog. Naikwento niya na siya ay 49 years old na at biyuda na ng 10 taon. Hindi na raw siya nakapag-asawa dahil inilaan na lamang niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho at sa mga anak niya. Si Leo na nga lang daw ang wala pang asawa. Kinabukasan, sinamahan ako ni Lilia sa lugar ng aking OJT at nagkataon nakakilala niya ang general manager ng company. Noon din ay nagsimula na ako at very helpful at accommodating naman ang lahat ng mga empleyado at empleyada sa akin. Kaya madali kong natutuhan ang mga gagawin at sila naman ang mag-e-evaluate ng aking performance. Lunes hanggang Biyernes ang aking OJT. 5:00 hanggang 8:00 din ang schedule ko. Pero enjoy ako sa kakaibang experience sa ibang lugar. Inihahatid at sinusundo pa ako ni Lilia na akin namang ikinatuwa. Tuwing Sabado ay naglalaba ako ng aking mga damit at tumutulong din sa ibang mga gawaing bahay kahit pigilan pa ako ni Lilia. Gustong gusto ko na nagwawalis ng mga dry na dahon sa bakuran at sisigaan ko to. Sinasamahan ko rin si tita sa pagbisita sa kanilang palayan at pamimili sa palengke. Nag-offer din ako na ako na ang magmamaneho ng kanyang kotse. Tuwing Linggo naman ay magkasama rin kami sa pagsimba at ipinakilala niya ako sa mga kaibigan at maging sa mga pamangkin niya. Isang gabi, matapos kumain, ay umuna na akong umakyat sa aking kwarto upang ayusin ang aking mga damit sa sinaunang built-in cabinet. Habang nag-aayos, ay may napansin ako na maliit na putol ng plywood na may tornilyo at pwedeng ikutin, na may itinatagong maliit na espasyo sa pagitan ng kwarto ni Leo at ni Lilia. Pinatay ko munang ilaw sa room at muli yung binalikan. Tiyempo naman na bumukas ang ilaw at dumating ang ginang. Nakatapat pala doon ang kama niya na 1 metro ang distansya. Pinigil ko ang aking paghinga sa mga inaasahang matutuklasan. Hindi kumurap ang aking mga mata habang kinakalas ni Lilia ang suot na blazer. Bumungad ang kagandahan niya sa suot na sleeveless na undershirt. Napangangako. Maya-maya ay nagtungo ito sa banyo at narinig ko na lang ang lagaslas ng tubig mula sa shower. Matagal siya roon at pagbalik niya ay lalo akong nagulat. Bukod sa napakagandang mukha ni Lilia, ay tunay na napakaganda rin ang katawan niya. Maputi at makinis. Nagtungo siya sa tokador at nilagyan ng lotion ang buong katawan. Pinatuyo ang buhok gamit ang electric fan. Hindi ako kumukurap at hindi ko inaalis ang paningin ko sa kanya. Pagkatuyo ng buhok ay nagtungo na siya sa kama at nahiga na. Napaka-intense ng gabing yun para sa akin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Habang kami ay nag-aalmusal, ay halos hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Nahihiya ako para sa aking sarili. Panay naman ang kwento nito na parang hindi nauubusan ng sasabihin. At napapansin ko na may kakaibang kislap ang kanyang mga mata at parang nagbablush ang mga pisngi. Kagaya ng mga nakaraang araw, ay muli niya akong inihatid sa aking training area. Nagtaka ako
na bago bumaba sa kotse ay hinalikan niya ako sa pisngi. Nalanghap ko ang pabango niya. Habang nasa OJT ay wala sa isip ko ang aking ginagawa. Naglalakbay ang aking diwa kay Lilia. Hindi siya mawala-wala sa isip ko. Kinahapunan. Pagsundo niya sa akin ay muli niya akong binigyan ng smack sa pisngi at sinabihan ako na ikis ko rin daw siya, na akin namang sinunod. Kagaya ng dati ay panay ang kwento niya habang nagmamaneho at wala sa malay ko na paminsan-minsan ay napapa-holding hand siya sa akin. Para akong mawawala sa sarili kapag ginagawa niya yun. Pagkatapos naming maghapunan noon, nagpaalam na ako na maagang matutulog. Pagtayo ni Lilia, lumapit ito sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ang totoo niyan, gusto ko nang pumunta sa silid ko para muli siyang masubaybayan ng palihim. Hindi naman ako nabigo. Dahil mga 5 minuto lang ang lumipas, narinig ko ang pagbukas ng doorknob at pagsara ng kanyang pintuan. Pagkatapos niyang mag-shower, ay ganun pa rin ang kanyang routine gabi-gabi. Maya-maya, kinuha niya ang red wine sa personal ref niya at mag-isang uminom. Halos maubos niya ang isang bote ng red wine, kaya't maaga siyang tinamaan at muling nakatulog. Alam kong mahimbing ang pagkakatulog niya dahil sa nainom na red wine, kaya nagbakasakali ako. Pagkalabas ko ng kwarto ko, ay aking agad tinungo ang pintuan ng kanyang silid. At halos kumabog ang puso ko sa pagpihit ko ng doorknob hanggang sa nabuksan ko ang pinto. Pigil ko ang aking paghinga nang makarating ako sa loob ng room niya. Lumapit agad ako sa kama ng kanyang kinahihigaan. Sa wakas, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makatabi ang magandang ginang. Medyo ninenervyos ako sa paglapit ko sa kanya. Pinagmasdan ko siya ng gusto. Matapang at malambing na hinalikan ko ang kanyang pisngi patungo sa kanyang lips at mahinahong sinimoy ang kabanguhan ng kanyang leeg. Naroon pa rin ang takot sa aking pagkatao, sa pangamba na baka magising siya at matuklasan ang kalokohan ko. Nang bumalik sa katinuan, ay agad akong bumalik sa aking kwarto at parang nakonsensya ako. Kinabukasan ay maaga akong nagising kahit araw ng Sabado. Lumabas ako sa bakuran at nagwalis ng mga dry na dahon. Enjoy ako sa kakaibang environment sa probinsya. Fresh na fresh ang malamig na hangin at napakatahimik ng kapaligiran. Tanging tila ukan ng mga tandang ang maririnig na animo ay musika sa pandinig. Sinisindihan ko na ang apoy ng tumpok ng matuyong dahon nang makita ko na lumabas ng bahay ang ginang na nakasuot ng sleeveless shirt. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit, sabay pagbati ng good morning at tinagkan ako sa pisngi na malapit sa aking lips. Ang bango niya. Niyakap ko rin siya ng mahigpit at hinagkan din sa pisngi. Medyo natagalan kami na sa wari ay walang gustong kumalas. Malakas ang kutob ko na meron talagang something sa amin ni Lilia na hindi na pangkaraniwan. Dahil sa aming kinikilos para sa isa't isa, ay hindi na talaga normal kung pagmamasdan kami ng iba. At handa naman ako sa kung anuman ang kahihinatnan ng lahat. Sinabihan niya ako na samahan siya sa pamamasyal sa palayan habang hindi pa mainit ang araw at hindi naman ako tumanggi. Sabay kaming kumalas sa aming yakapan at nagsimula ng maglakad sa pilapil habang magka-holding hands. Maaga pa ako sa pag-alali sa kanya, lalo na at may tatawirin na sapa. Sa mga pagyuko niya ay hindi ko maiwasang mapalingon sa kanya ng palihim. Hindi ako sanay maglakad sa mga pilapil ng palayan dahil iba-iba ang kontur. Maraming lubak, pataas at pababang daan
Kaya malimit na pareho kaming na-off balance. Maagap naman ako sa pag-alalay sa kanya upang hindi siya matumba at maraming beses na nagkadikit ang aming katawan sa mga pagkakataong yun. Enjoy mamasyal sa palayan, lalo na at bahagya palang umaangat ang araw at kasama pa ang babaeng pumukaw sa aking katinuan. Nang malapad na ang aming binabagtas na daan, ay napakapit na siya sa aking baywang at inakbayan ko naman siya sa kanyang balikat na hindi niya tinanggihan. Marami siyang kwento habang kami ay namamasyal. Paminsan-minsan pa nga ay napapahilig ang kanyang ulo sa aking dibdib at nasabi na magmula nang mamatay ang kanyang mister ay noon lang siya muling nakadama na merong nagpapahalaga sa kanya. Nagpasalamat siya sa pagiging gentle at caring ko sa kanya. Thank you for making me feel younger. Ang animoy musika sa aking pandinig na sinabi niya. Mabango sa pang-amoy ang palay na malapit nang gapasin. At nasabi ni Lilia na maganda ang inaasahan nilang harvest sa kanilang palayan. Mabuti at maganda raw ang patubig. Naikuwento niya na sa panahon ng El Nino ay tuyong-tuyo ang lupa. Kinakailangan ng matyagang pagbubungkal ng araro upang sa pagdidilig ng tubig ay madaling lumambot at madali na ring tamnan. Napahagikik siya at napakurot sa aking tagiliran dahil sa medyo may ibang nais ipahiwatig. Ang kanyang sinabi na madali ko namang naunawaan. Paano po kung mahigit ng 10 taon ang El Nino? May pag-asa pa ba na lumambot ang lupa? Ang tanong ko. Basta't mahusay ang magtatrabaho, walang imposible. Ang sagot niya at muling napakurot sa tagiliran ko. Minsan ay sabay kaming nadulas. Napahiga tuloy ako at napatagan naman siya sa akin. Magkatapat ang aming mga mukha. Naku, baka mapaagang ating honeymoon, sabi niya. Kapwa kami putika ng bumangon at nagkataon na wala naman kaming dalang tuwalya o anumang pamalit na damit at malayo na rin kami sa kanilang bahay. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, ay nadaanan namin ang batis na napakalinaw ng tubig at halatang malinis, hindi kagaya ng ilog na kinahulugan ni Jose Manalo na malaimbornal ang baho. Si Lilia ang nagaya na maligaw muna kami sa batis. Parang bata na lumusong agad siya sa malinaw na tubig. Sinenyasan niya ako na iabot ko sa kanya ang mga naputikan naming kasuotan upang maalis ang mga dumi. Kaya dali-dali kong inalis ang aking t-shirt at short pants at tanging panloob din ang natira. Habang inaalis ni Lilia ang mga putik sa aming mga damit, ay sinenyasan niya rin ako na sumunod ako sa kanya sa paglusong sa batis. Kaya naman wala akong sinayang na sandali. At tumalon na rin ako sa tubig na kahit malamig ang kapaligiran ay maligamgam naman. Kay gandang pagmasdan ni Lilia sa kanyang ayos na malaya kong namamasdan. Tayo lang naman ang narito kaya wala dapat tayong ikahiya. Ang nasambit niya nang mapalapit na ako sa kanya. Niyaya niya ako sa malalim na bahagi ng batis at naglakad kami. Siya ay sumusunod sa aking likuran. Humarap ako sa kanya at niyakap ako ng mahigpit. Gusto kita, iho. Simula nung dumating ka, ay biglang nagising ang natutulog kong damdamin. At grabe, nung uminom ako ng red wine, nagising ako noon. At parang binalik mo ko sa nakalipas na 10 taon. Panahong may asawa pa ako. Binulungan ko siya. Gusto din po kita. Naku iho, huwag mong sasabihin yan at baka patulan kita. Napatawa lang ako sa tinuran niya. At nagpatuloy pa siya. Sa maraming panahon, marami ang nanligaw sa akin. Merong mga politiko at negosyante. Kapwa ko guro na meron na ring asawa. Kagaya mo na binata. Pero sarado na talaga ang puso ko. At nagbukas lang ang damdamin ko nung dumating ka.
Kaya iniwasan ko rin noon na magsuot ng mga kapansin-pansin sa mga lalaki. Lalo ang napahigpit ang aming pagyayakapan hanggang sa malambing ko siyang sinuyo sa labi, pababa sa leeg. Kahit nakababad kami sa tubig, ay nag-aalab ang aming mga damdamin. Nang mga sandaling yun, ay alam namin na didiretso na kami sa puntong matagal na niyang ninanais. Niyaya niya ako sa mas tagong bahagi ng batis. Sa mataas ang talahib at may batuhan. Hindi ko lubos akalain na ganito ang kahantungan ng aking OJT. Napakaswerte ko nang biglang hilahin niya ako sa isang pwesto. Animo ay wala na kami sa katinuan noon at wala nang pakialam sa kapaligiran. Para kaming nasa alapaap na walang kasawaang tinatamasa ang aming nakaw na sandali habang nakayakap sa isa't isa. Humirit pa nga siya sa akin bago kami bumalik sa bahay na tinugunan ko naman. Ingat na ingat kami na hindi mahalata ng sino man. Mga bunga ng tagong relasyon namin na kami lang ang nakakaalam. Hindi namin pinapalampas ang mga araw at gabi. Mga gabing magkatabi kami sa pagtulog sa buong magdamag. Kahit na natapos na ang aking OJT, ay nagtagal pa rin ako sa bahay ni Lilia ng 2 linggo dahil ayaw pa niya akong pauwiin. Lingid sa kaalaman ng maid, ay lihim na may namamagitan sa amin tuwing may pagkakataon. Minsan pa nga sa kabilugan ng buwan, ay nakatuwaan namin ni Lilia na lumabas ng bahay sa hating gabi. At doon kami nagtungo sa bunton ng mga dayami sa bukid. At sa ibabaw noon, ay muli naming hinayaang matalo kami ng aming mga kahinaan. Nagpakasawa kami ng husto ni Lilia sa mga panahong naroon ako. Ngunit sa araw ng pag-alis ko, labis ang lungkot namin sa paghihiwalay ng ako ay umuwi na sa amin. Ngunit sadyang maparaan si Lilia. Dahil idinahilan niya na dinadalaw niya ang anak sa dormitory 1 beses 1 buwan upang madugtungan ang aming ugnayan. Walang kamalay-malay si Leo sa relasyon namin ni Lilia. Dahil bago siya pumunta sa dormitoryo, ay dumidiretso muna kami sa hotel. Noon ay 20 anyos na ako at tumagal ang relasyon namin ni Lilia ng 10 taon. At kahit graduate na kami ni Leo, ay bumapasyal pa rin ako sa kanila sa Bicol upang makasama ko ang kanyang nanay. Natigil lang nung ikasal na ako at siya ay kinuha pa naming ninang. Pero bago kami ikinasal ng aking asawa ngayon, ay nakahirit pa kami ni Lilia ng ilang beses. Naging maintindihin naman sa akin si Lilia nang makahanap ako ng babaeng mamahalin ko. Yung tanggap ng lahat at walang tututol. Alam niyang imposibleng maging kami ni Lilia, kaya buong puso niya akong pinakawalan. Pero hindi ko maipagkakaila na siya ang naging una kong karanasan sa kama. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.